Pumalag ang Malacanang sa mga bagong pambabatikos laban sa administrasyon. Crab mentality raw kasi ang pinaiiral ng mga kritiko. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Abot New York City ang pagbanat ng palasyo sa mga kritiko ng administrasyon na pinupuna ang paglipad ng Pangulo sa Estados Unidos sa gitna ng sigalot sa Middle East. Si former presidential spokesperson Harry Roque pinuna ang latest post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang pagtitipon sa Goldenberg Mansion noong March 6. Sa post ng unang ginang, nakasama rin sa Philippine delegation sa New York, bida ang all-female ensemble bilang pagpupugay sa mga kababaihan sa International Women's Month ngayong Marso. Caption naman ni Roque, Latina Manila Party, tuloy pa rin ang ligaya sa gitna ng giyera. Sagot ng Malacanang, hindi lamang po ito isang event, mga estudyante po ang kinukumbida rito ng unang ginang. Mga estudyante na para mabuksan ang kanilang isip na ito ang meron tayo. Ito ang maipagmamalaki natin. So hindi po ito isang marangyang event. Ito po ay para sa kultura, sa talento, sa talino ng mga Pilipino at mga estudyante at mga kabataan po ang iniimbita rito. Sinagot din ni Palace Press Officer Claire Castro ang kritisismo ni Roque at Vice President Sara Duterte na madali lang magpauwi o mag-repatriate ng mga kababayang naiipit sa sigalot sa Middle East. Diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Sinabi kasi ng bise na napakadali raw magpadala ng mga eroplano sa Middle East at marami raw ang mga Pilipinong ayaw umuwi dahil takot na walang mauwi ang trabaho sa ilalim anya ng Marcos Jr. administration. Ayon sa Malacanang, kung hindi raw nakabase sa katotohanan at puro lang chismis ang suhestyon ng mga opisyal, ligwak daw ang Pilipinas. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pansarili lamang kundi para sa buong bayan. Inihambing naman ng palasyo sa talangka si Senador Rodante Marcoleta. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ito ay matapos questionin ni Marcoleta kung bakit pa nag-aabala ang Pilipinas na kumandidato for a non-permanent seat sa UN Security Council. Tanong ni Marcoleta rito, ano raw ba ang mapapala ng bansa rito? Ayon sa palasyo, wala raw ibang pagkakataon kundi itong paglipad ng Pangulo sa New York para ipakita na kaya ng Pilipinas gampanan ang responsibilidad bilang isang non-permanent member ng Konseho. Boses daw ng Pilipinas ang nakataya sa pagdalo ni PBBM sa United Nations. Kaya sa gitna ng tunggalian sa gitnang silangan, ang panawagan ng Malacanang sa mga Pilipino, huwag maghilahan pababa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sibak na sa pwesto ang isang opisyal ng BMW matapos umanong makipagsigawan sa mga OFW sa Bahrain. Ayon yan mismo kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda. Sa viral video, makikitang pinapaalis ng empleyado ang mga Pilipinong nasa labas ng embassy. Nag-ugat daw ang tensyon matapos malaman ng mga ito na makakakuha sila ng $200 na ayuda dahil sa krisis sa Middle East. Pero pinaalis sila ng DMW staff. Sinupladahan at sinabing wala umanong pondo para rito. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.